Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina, ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok, buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, maririnig natin kung paanong medyo may frustration ang ating Panginoon na nasabi niya napakasama ng henerasyong ito sapagkat sila ay naghahanap ng palatandaan mula sa langit bago sila maniwala. No? Maraming ang pagkakataon siguro humihingi tayo ng tanda. Sige nga, patunayan mo kung mahal mo ako. Sige nga, patunayan mo kung makakapagbayad ka ng utang. Sige nga, ang dami nating gustong patunayan at naghahanap palagi tayo ng mga tanda na kakayanin. Ngayon, sa ating pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, ganun din po yung mga Israelita, lalong-lalo na yung mga eskriba, yung mga pinuno ng relihiyon ng mga Israelita, ay naghahanap sila ng tanda mula sa ating Panginoong Hesukristo upang patunayan niya kung siya nga ay tunay na sinugo mula sa langit.
no? O kaya yung kanyang claim na siya ay Mesiyas at ang anak ng Diyos. Napakalaking claim po ng ating Panginoon na siya ay Mesiyas at anak ng Diyos. Ngayon, hinihingi ng mga tao, o sige nga, patunayan mo, anong tanda mula sa langit, no? Magliliyab ba ito? Meron bang malaking comet, lilindol, or anything? Ang daming gustong maging tanda. Ngunit sabi ng Panginoon, no, ang tanging tanda ay naroon na, nasusulat na sa kasulatan. Ang kwento ni Jonas, isang propeta. Siya ay naging tanda dahil sa kanyang pagiging propeta, bagamat siya ay nagduduna nung una, ngunit nagampanan niya rin na siya ay nangaral sa mga taga Ninive, at sa kanyang pangangaral ay nahikayat niya ang mga taga Ninive na magbagong buhay. No? Sabi niya, kung yung mga taga Ninevites na hindi mga relihiyosong tao ay nadala at naniwala kay Jonah, ano pa kaya, no? Naririto na sa harapan ninyo ang mas dakila pa sa propeta, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Siya ang salita ng buhay, siya ang salita ng Diyos. Kaya't andoon ang mensahe kay Jesus ng hamon ng pagbabago ng buhay. No, ganun din siguro sa ating kapanahunan, mga kapatid, na nawa sa dinami-dami ng ating mga palatandaan na nakikita, na mahalaga naman upang magbigay ng direksyon sa ating buhay. Sana po ay maging bukas ang ating mga tenga, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating kaluluwa sa mga pahiwatig ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung laging maingay, laging magulo ang ating kapaligiran, ay baka hindi natin tunay na marinig ang mensahe ng Diyos. At tanging yun lang naman ang palatandaan na kailangan natin, no, na ang Diyos ay tunay na kasama natin. Nariyan ang mga sakramento na ating dinadaluhan sa banal na misa, ang malaking milagro ng pagbabago ng tinapay mula sa pagiging tinapay at nagiging katawan ni Kristo, at si Kristo ay muling nakakasama natin. Malaking tanda na po yan na dapat magpaintig ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, okay lang po na sa ating pananalangin humihingi tayo ng direksyon sa Panginoon, at nagpapakita din po siya ng mga tanda para sa atin. Kung lamang bukas ang ating mata, bukas ang ating mga tenga, bukas ang ating mga isip at puso sa pagpapahiwatig ng Diyos sa atin. Nawa, ang mga pahiwatig na yan sa ating buhay ay magdala sa atin ng tamang direksyon na ating tatahakin ng pagbabago ng ating buhay at ang ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.